Ang approach, ang methodology po ng training natin ay inductive method. So, bibigyan po tayo ng mga exercises na very specific, and then going to, at the end, we will be discussing the principles, the rules, yung po yun. So, doon po talaga ang style. So, inductive po tayo, no? Inductive. And then, actually, Ma'am Maribel, kasi kung lahat ng mga trainers nang galing sa UPD1, UPD2, then grade 7, medyo malinaw kasi majority ay yata nang galing doon. Kasi actually talagang meron tayong period of transition. Yung bang na-unlearn tayo kasi yung dati natin pinag-aralan, biglang naiiba na-unlearn tayo. So medyo may confusion, may ilang tanggapin. Kasi kaya sabi nga ni Ma'am Loli, we will be dropping yung mga alam po natin. Yun na sa bagong sistema po ng grading, talagang may mga changes. Kasi kung nasanay po tayo na when we say knowledge test, yung written exam, it's a knowledge test. And then according to Bloom's, na kapag knowledge test, divided into three, either the easy, the average, and the difficult questions. Ngayon po sa bagong sistema po natin, na talagang, no, kasi pag sabi natin written, knowledge na, ngayon po hindi. Kaya po yung second part, yung pong understanding, at saka yung process, pag sinabi natin process, practical test sa kagad na, di ba? Mga performance test. Pero sa ngayon po, yung ating bago ngayon, yung pong process, pwede din po natin i-construct into written exam. Yan po yung ginagawa natin ngayon. I-identify po natin. Kaya nga makapasin po ninyo, yung pong, kung nalipin niyo po yung number 73 sa elementary, makita nyo, nag-quiz sila nag-written sa process, nag-appear ulit, nag-process sa knowledge, meron po lahat. So, meaning to say, pagka po understanding, we are testing for understanding, pwede po siyang oral, pwede rin po siyang written. As well as, in process, pwede po siyang oral, pwede rin po siyang written, or pwede rin siyang performance. Yun po yun. Kaya medyo meron tayong konting confusion. Pero anyway, tulad pa po ng, nawala sa sa medical example. Tulad po ng ating, yun, kasi we're thinking about prior knowledge of pre-assessment. Pero don't worry po, kung po ang ipinili sa ating na sample ng pre-assessment ay written, pero hindi lang yung written exam po ang ginagamit natin for prior assessment or pre-assessment. Pwede rin po written, pwede po siyang oral, pwede po siyang performance. Tulad po kami na-raise about physical fitness. So, ang fitness natin, pwede pong performance. Pwede po yun. Even in sports, pwede din po. So, depende po yan sa teacher kung anong gusto niyang gagawin, appropriate na pre-test, either pre-test na form of written, yung ginagawa po natin, or in a form of oral, or in a form of performance. Thank you po. Thank you, Sir Manny. Okay, shall we proceed now to next item? Kindly look at item number 9. For PE, yes. Can you look at item 9? Sir, are you answering for, okay, suggestion? Yung item na binibigay nyo ay for PE. Hindi namin alam sa musical yung pinapractice nyo. Baka pwedeng i-flash doon yung questions para kasama din kami sa discussion, ma'am. Sir, ang balak po kasi namin, tatlong PE, tatlong health, tatlong music, tatlong arts.